Kung gaano katahimik ang gabi sa coffee shop na yon, ganoon kabigat ang tibok ng puso ko nang dumating siya. Si Gio, ang lalaking iniwasan kong balikan pero hindi ko kailanman nakalimutan. Pumasok siya na tila walang nangyari. Parang hindi kami nagkalimutan. Parang hindi niya ako tinuring na invisible. Noong panahong mas pinili niya si Rina. Ella? Tanong niya. Bit-bit ang payong. Suot ang hoodie na hindi niya tipo noon. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Kaya tumango na lang ako. Oo, ako nga. Tumayo ako, pinilit ngumiti. Hindi na ito yung ngiti ng dating ako. Hindi na puno ng pag-asa. Isa na lang itong forma ng respeto. Sapat na yon. Pwede ba akong umupo? Tanong niya. Parang batang nahihiya. Libre naman ang upuan. Sagot ko. Umupo siya sa harap ko. Isang maliit na mesa, 2 tao, at isang istoryang hindi nabigyan ng dulo. College days. Ako si Ella, ang kaibigan, ang constant. Ako yung nandun palagi. Si Gio. Siya yung tipo ng lalaking late palagi pero may bitbit na empanada. Hindi mo alam kung seryoso ba o trip lang. Pero kapag kasama ko siya, ramdam kong buo ako. Minsan, may mga gabi kaming magkausap sa chat hanggang madaling araw. Yung tipong kahit walang sense ang usapan, ayaw lang naming matapos. Magpapalitan lang ng memes o kaya magtatawanan tungkol sa mga crush ng orgmates namin. Sa mga group projects, lagi siyang nahuhuling magpasa. Ako naman ang taga-ayos ng Google Drive namin. Pero kahit ganon, hindi ako napapagod. Kasi si Gio yon. Para sa kanya, okay lang. Pero minsan, kapag break time, mahuhuli ko yung sarili kong nakatitig sa kanya. Habang naglalaro siya ng Mobile Legends sa phone niya, habang ngumingiti siya sa screen, iniisip ko, sana ako yung dahilan ng ngiting yon. Naalala ko pa yung isang gabi sa rooftop ng condo ni Cheska, graduation party. Magulo sa baba, pero kami, nasa taas, tahimik, ako at siya. Ella, sabi niya, buti ikaw, hindi mo ako iniwan. Bakit naman kita iiwan? Sagot ko. Ngumiti siya. Ewan, basta salamat. Walang halik, walang yakap. Pero para sa akin, sapat na yung sandaling yon para umasa. Pero lahat ng bagay, unti-unti lang nawawala. Ganon si Gio. Hindi siya biglang nagpaalam. Hindi rin siya nag-block. Pero araw-araw, padalang na ng padalang ang message. Yung dati, every hour may update. Ngayon isang tanong na lang, kumusta? Na minsan pa, hindi ko alam kung ako lang ba ang nakaka-receive. Hanggang sa isang araw, nakita ko sa IG story, nasa Tagaytay sila ni Rina. Si Rina, ang babaeng tinawag niya dati na walang spark. Pero ngayon, siya na yung kadate. Siya na ang caption na my peace. Tahimik lang ako. Nakatingin sa screen. Binura ko ang chat draft na ilang araw ko nang binubuo. Hindi ko ikinwento sa iba. Hindi ko rin pinakita na nasaktan ako. Pero gabi-gabi, binabalikan ko lahat ng conversations namin. Lahat ng tawanan, lahat ng tayo na hindi naman kailanman naging kami. Hanggang sa natutunan ko na lang na hindi lahat ng malapit, sa'yo talaga. Alumni homecoming. 2 taon pagkatapos ng graduation, doon ko siya muling nakita. Hawak niya ang kamay ni Rina. Masaya sila. Hindi ko kayang magkunwaring hindi ako nasaktan. Ako? Mag-isa. Bitbit ang kapeng malamig na at isang notebook na sinulat ko lahat nang hindi ko nasabi. Nagkatinginan kami. Walang salita. Pero sa mata niya, naroon ang lahat. Salamat. Sorry. Paalam. At sapat na yon. Ngayong gabi, nasa parehong coffee shop kami. Parehong mesa. Parehong katahimikan. Ang dami ko palang hindi nasabi sa'yo. Sabi niya. Lahat naman tayo may ganon. Sagot ko. Pero ikaw yung pinaka naging totoo sa'kin. Ngumiti ako. Hindi galit, hindi masaya. Yung tama lang. Baka kung sinabi ko lang nun, umiling ako. Hanggang dyan ka lang, Gio. At yun ang unang beses na hindi ko na siya hinintay. Pag uwi ko,
Binuksan ko ang lumang notebook. Sa likod, may sulat na ako mismo ang nagsulat pero hindi ko naalala kailan. Kung darating ka pa, baka wala na ako. Hindi dahil galit ako, kundi dahil natuto na akong huwag maghintay sa mga hindi sigurado. Wala nang luha, wala nang galit, may kaunting kirot, oo. Pero mas matimbang na ngayon ang katahimikan. Naglakad ako pa uwi, bit-bit ang sariling tanong at kasagutan. Walang sumunod, walang tawag. Pero para sa unang pagkakataon, okay lang. Hindi ko ikakaila, minahal ko siya ng buo sa lahat ng paraan na alam ko. Pero ngayon, mas mahal ko na ang sarili kong tinanggap na hanggang doon lang talaga kami. At yun na ang kwento namin. Hindi love story pero totoo. Kwento ng halos, ng hindi naging tayo at ng taong natutong magsarili sa huli. Minsan, ang mga taong halos naging atin, sila rin ang dahilan kung bakit natutunan nating mahalin ang sarili natin ng buo. Thank you sa pakikinig sa kwento ni Ella at Gio, isang kwento ng halos, ng tahimik na pagbitaw, at ng pagtanggap na hindi lahat ng mahal natin sa atin din. Kung nakarelate ka sa kwento, share mo sa comments. Ikaw ba si Ella? O naging Gio ka rin minsan sa buhay ng iba? Gusto ka naming marinig. Kasi dito sa Pocket Hearts, kwento mo rin to. Hindi lang to fiction, totoo to para sa marami sa atin. Don't forget to like, subscribe, and share this story kung na-touch ka rin. At tandaan, hindi dahil hindi naging kayo, hindi na totoo yung pagmamahal. Hanggang sa susunod nating kwento.